Ayan, magandang hapon. Palapangan natin si Lord Jesus Christ. Congratulations, this is the part 3. Ito na po yung part 3 ng ating kingdom teachings. Yung una po, ang topic ko po, last time din po tayo sa Baptist, understanding the kingdom. Kasi last time po, last month, ang tinapik ko naman po, the lost kingdom. Bakit kailangan natin ang banal na espiritu? Ngayon naman, pag-usapan po natin yung tinatawag na the kingdom principles of righteousness. Maganda po ito. Alam niyo po, napaka-bless ninyo. Kasi ito po ituturo ko sa inyo. Bagamat na sa Bible na po ito, revelation to sa akin ng Lord. Amen. Now, ang pag-usapan po natin about kingdom principles. Principles of righteousness. Okay, pag sinabi niyo pong principles, hindi po yan, ito po yung interpretation ng Biblia na hindi po nakabase sa emosyon. Hello? Amen. Ha? Pag sinabi niyo pong principles, batas yan, law. Law yan, law. Pag sinabi mong law, kahit ikaw ay may magandang sasakyan, kung hindi ka marunong magpagana niyan, hindi mo alam kung paano buksan, gamitin ng susi, kung ano yung lalagay mong gasolina dyan, paano mo tatapakan yan, paano paandarin yan, kasi ang sasakyan, mayroong batas. Pag sinabi mong principles, may batas yan. So, ibig sabihin, ang preaching dapat, hindi nakabase sa emosyon ng tao. Nakabase doon sa law of God, sa principles ng Panginoon. Hello? Amen po ba? Tama? Now, sabi po dito, sa Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dalawa po yung sinabi dito sa Matthew chapter 6, yung kingdom and righteousness. Kingdom plus righteousness equals added. Added blessings. Sabihin nyo nga po, yung sasakyan, yung bahay, ang tawag dyan, added blessings. Ang totoong blessing, yung kingdom. Amen. Tama hindi? Amen. Ang totoong blessing, yung pinalakad tayo ng Lord sa righteousness, at added blessings na lang yan. Ano yung ibig sabihin ng righteousness? Ang righteousness po, kapag ikaw ay lumakad sa righteousness, ang magiging resulta ng righteousness sa iyo, holiness. Kasi ang holiness ay bunga lang ng righteousness. Hello? Amen po ba? Ngayon, bakit mahalaga yung tinatawag na righteousness? Sabi niyo po righteousness. Bakit mahalaga yung righteousness? Bakit mahalaga itong topic na ito? Psalms, basa nga po, Psalms chapter 89, verse 14. Sabi po dito, righteousness, tignan niyo po okay, righteousness and justice are the foundations daw. Foundation ng ano? Of God's throne. Tignan niyo po God's throne. Ano daw po ang pundasyon ng trono ng Lord? Pag sinabi ng pundasyon, haligi. Ano yung haligi ng trono ni Lord? Ano? Justice. Pag sinabi niyo pong trono, seat of power. Tama hindi? Tama hindi? Kapag binigyan ka ng trono ng Lord, ibig sabihin, may power ka, wala. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay binigyan ng upuan, ikaw ay isang king. Ngayon, lahat ng decision mo, makinig, lahat ng decision mo, dapat nakabase saan? Sa righteousness and justice. Pag sinabi niyo pong justice, di ba ang justice, ang drawing niyan, yung dalawang timbangan? Tama hindi? Tama hindi? Tulad kanina, tignan mo tignan nyo tignan nyo. Justice. Kanina si Benji, nag-chat kay Ate Jo, hindi daw siya makakapagsimba kasi hindi magsisimba o di makapunta. Di makapunta kasi walang pamasahe. Ngayon, kung ikaw yung pastor, hukuman mo na yun. Eh bakit hindi ka tawag dito? Hindi ka gumawa ng paraan. Hukuman mo na agad. Kasi yung word na justice from the word judgment. Tama hindi? Tama. Pagalitan mo na hindi.
Kasi bakit? Walang pamasahe. Tama? Eh bakit hindi ka nag-ipon? May trabaho ka, bakit hindi ka makapunta? Bakit ganito? Bakit lagi ka may dahilan? Ang tawag doon, judgment. Pero tandaan ninyo, bago si Lord magbaba ng judgment sa Sodom at Gomorrah, binibigyan niya lagi ng pagkakataon yung tao magsisi. Ngayon, bago mo husgahan si Benji, tanungin mo muna, bakit ka hindi nakapunta? Anong dahilan? Eh sinabi niya, Pastor, kasi po yung pamasahe ko po, pinangulam po namin. Hello? Ngayon, anong gagawin mo? Babalansi ka ngayon. Tama hindi? Oh, pag binalansi mo yan, ang tawag doon, righteous judgment. Hello? Hello? Amen po ba? Amen po ba? Kasi dapat, kinakailangan righteousness and justice. Pag sinabi mo righteousness, si Lord, right siya. Tamang hukom siya. Tama siyang judge. Pero bago kanya hukuman, babalansihin niya muna yan. Alam niyo ba, kung bakit may mga taong masama na hindi pinarurusahan agad ng Lord? Kasi doon sa masasama na yun, lagi may righteous na nakatayo. At kapag may righteous na nakatayo doon, hindi niya pwedeng husgahan yun kasi pwede madama yung righteous. Alam niyo ba yun? Amen. Hello? Now, mga kapatid, tandaan niyo to, kapag hindi, si Sister J, hindi ka lumakad sa righteousness, pag wala kang righteousness sa buhay, hindi right yung ginagawa mo sa buhay, hindi ka rin magiging mabuting judge. At pag hindi ka naging mabuting judge, wala kang seat of authority. Kahit palayasin mo yung demonyo, hindi susunod ang demonyo sa'yo kasi wala kang righteousness and hindi ka mabuting judge. Hello? Ha? Alam niyo ba kung bakit kay Pastor Ronald ang demonyo sumusunod? Because I follow righteousness and I follow justice. Yan yung position ko sa anointing ko. Kapag inalisan ko ang righteousness, gumawa ko ng pagkakamali, gumawa ko ng mali. Pag gumawa ko ng mali, ano mangyayari sa akin? Hindi na ako magiging right judgment. Right judge. Pag hindi na ako right judge, pag pinalayas mo yung masamang espiritu, hindi susunod sa iyo. Ang sasabihin niya sa iyo, gumagawa ka ng kabaluktutan, tapos akong baluktot, palalayasin mo. Hello, aray ko po. Eto na, nag-aaway na. Oh, nag-aaway na si Righteous sa si Justice. Alam mo bakit Righteous? Yung babae kasi, ayaw ako yung CR eh, yung CR. Sa CR daw, sa CR. No? Sa CR daw, may dalawang male and female. Yung isa, nakalagay, tama. Tapos yung isa, si mali. No? Ayaw na ganyan. Kasi bakit? Yung babae daw, lagi daw right, kaya lagi tama. Yung lalaki, laging mali, kaya laging mali. Tama. Hey, amen po ba? So, believe me or not, worship leader ka sa church, tapos hindi ka gumagawa ng tama sa loob ng pamilya mo, hindi ka gumagawa ng tama, hindi ka righteous, wala kang posisyon sa kingdom, wala kang posisyon, wala kang anointing. Introduction pa lang to, mukhang natamaan na kayo. Paano ka gagamitin ng Lord mightily na pangmusga ka sa tao, hindi mo binabalansin? Bakit? Hello? Di ba Isaiah chapter 1 verse 18? Lumapit kayo dito. Sabi ni Yahweh, magpaliwanagan tayo. Ibig sabihin, pinapahintulutan ng Lord na mag-explain ka sa Kanya. Tayo kasi, sumasagot ka pa. Nangangatwiran ka pa. Walang masama mangatwiran kung tama ka. Hello? Sunod na eh. Bigyan tayo ng pagkakataon sa Isaiah chapter 1 verse 18 na tayo mangatwiran. Gaano man kapula ang iyong kasalanan, kaya ko itong paputin katulad ng isang niebe. Hello? Naiintindihan po ninyo? Hello? Naiintindihan po ninyo? Doon sa verse na ito, ng Isaiah chapter 89 verse 14, ano lang to eh, sa A lang po yan eh. May kasunod pa po yan. Hindi kompleto yan. Sabi doon, and mercy, sabi doon, mercy and truth. Pakinggan niyo po ako mercy and truth are before your
face. Awa. Yan po yung kasunod talaga. Yan po talaga yung verse na yan. Kung mapapansin niyo po, yan may nakalagay dyan, Psalms 89 verse 14, na wala pala yung A. Kasi nakalagay dyan, righteousness and justice are the foundations of your throne, mercy and truth and are before your face. Pakinggan niyo po ako Sabihin niyo nga po mercy. Sabihin niyo po truth. Pagdating sa John, makinig kayo, John chapter 1, verse 14. Sabi dito, and the word, at si Lord Jesus Christ na salita, made flesh, bumaba dito sa lupa, sabi dito, full of grace, sabi nga po, full of grace, and truth. Ano ba si Lord? Full of grace and truth. Ngayon, tignan niyo po, yung word na full of grace dyan, na-establish yan noong panahon ni Lord Jesus Christ nang bumaba siya sa lupa. Pero yung word na grace na yan, ang tawag nila dyan, kadalasan sa Old Testament, mercy. Hello? Dati kasi, dahil tupa pa lang, hayop pa lang yung inihahandog nila, mercy pa lang yung binibigay sa kanila. Tama hindi? Pero dahil si Kristo na yung bumaba, at katubusan natin, hindi na siya mercy lang. Ang tawag sa kanya, full of grace. Pag sinabi niyo pong full of grace, dalawang mata yan, kapatid. Tinuro sa akin ni Lord yan. Dalawang mata yan. Kailangan, bukas ang dalawang mata mo. Anong dalawang mata mo? Yung unang mata mo, righteousness and justice. Yung pangalawang, yung isa pa, tinatawag na mercy and truth, o kaya grace and truth. Ngayon, anong ibig sabihin ng dalawang mata na yan? Ganito yan. No? Pag sinabi niyo pong grace, eto yan. Pwede bang gamitin ng Lord ang mga taong hindi kasal? Ha? Pwede hindi? Pwede. Teka lang. Pastor! Wait! Hindi lang ito tinatawag na grace. Ang tawag sa Bible, full of grace. So, may sabihin, pwede hindi? Pwede. So, pwede na silang gamitin kahit hindi sila magpakasal. Yun! Kasi, hindi babalanse sa truth. Kailangan may truth. Kailangan pa rin magpakasal. Ang problema sa atin, nilalakaran natin yung tinatawag na full of grace, wala na tayong truth. Wala na sa katotohanan. Kaya pala laging late magsimba kasi biyaya. Amen. Kaya ngayon mga Kristiyano, sorry sa songs, no? Pinag-aaralan ko pa naman, lagi ko ito binabanggit sa biyaya mo lamang, ako ay nabubuhay. Hindi ganyan ang sinabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ko. Saan tayo nabubuhay? Sa salita niya. Sa truth. Sabi niya nga po, truth. Paano ka nabuhay? Sa katotohanan. Kasi si Jesus Christ, ang tawag sa kanya, word. Sabi niya po, word. At ang tawag sa kanya, siya rin tinatawag na bread of life. Yan yung pagkain natin. Tama hindi? Tama hindi? Ngayon, ano ibig sabihin ng biyaya? Yung biyaya, binigay ng Diyos yan kasi yung tao na nagkasala. Yung biyaya, isa lang itong remedy. Isa lang itong gamot ng Lord para ang tao ibalik niya sa katotohanan. O, balinaw hindi? Ha? Yung problema, yung gamot, ginawang buhay. Huwag mong gamitin yung gamot. Kaya nga, ginawang maintenance yung grace. Para sa kabaluktutan natin. Hindi ko ganon. Yung biyaya, binigyan ako ng meaning ng Lord ng grace. Nasusundan nyo? Maganda ito yung usapan natin. Ha? Sa mga anak ninyo, apply ninyo. Isabuhay ninyo ito. Kapag isinabuhay nyo ito, yung tinatawag na grace and truth, hindi kayo magkakamali sa lahat ng desisyon ninyo. Yung anak ninyo naging pasaway. O pagalitan mo, truth yun. Kasi nanay ka eh. Tama hindi. Batas yun. May batas ka eh. Pero, bigyan mo rin ng biyaya. Di ba natin ninyo, nagkakahalo, pag binalo mo, tsaka mo pakainin, anak, kumain ka na. Kasi naghahalo lagi yung truth tsaka grace. Hello? Amen po ba? Sabi dito, yung word na grace, binigyan ako ng word na magandang meaning. Sabi nila sa akin, God, repairing, ano? Spelling ng repairing? Nakalimutan ko na. Ano spelling ng repair? Nakalimutan ko. Repairing a child's, basta yun, child's error. Yan. Ang dahilan kung bakit nilagay ng Lord, binigay ng Lord yung biyaya para gamutin tayo. Pero hindi tayo dapat mabuhay lang sa gamot. Kasi
Kasi ang buhay natin, hindi sa gamot, sa biyaya, ay sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Now, naintindihan niyo po yung word na righteousness? Sino dito gusto ninyo yung foundation ninyo maging matibay? Ha? Lumakad kayo sa righteousness. Pag lumakad kayo sa righteousness, ha? Alam niyo ba, may sabihin ako sa inyo, kapag kayo lumakad sa righteousness, never kayong mapapatumba ng demonyo. Never kayong mapapatumba ng problema ninyo. Totoo hindi. Alam mo, basahin nyo nga Proverbs chapter 12, verse 28. Sige nga, mabasa nga po. Kasi yung pambura. Kaya Benji, mo nga. So yun. Proverbs chapter 12, verse 28. Tagalog, sige nga. Laksan nyo nga. Oo. Mali ba doon sa ano? Sige, siguro mo na. Sige. Proverbs 12, 28. Sige nga. Laksan nyo. Wala na? Walang babasa? Parang hindi righteous yung pagbabasa nyo. Sige nga. Sino na? Proverbs 12, 28. Ang matuwid na pamumuhay ay patungo sa buhay at may liligtas ka ito sa kamatayan. Oh. Sabi doon, alam mo sa ibang version niya, sa ibang version? The righteous way will find immortality. Pag sinabi mo righteous, sister, tama yung ginagawa. Pag tama ang ginagawa mo, hindi mo makisisimpungan yung kamatayan. Tama hindi? Now, pasok tayo dito. Okay? Lahat ba may ganito module? Ngayon, ang ibig sabihin ng righteousness, yan. Ang ibig sabihin po ng righteousness, sa Greek word ay dikaios. Ang ibig sabihin po ng dikaios, observing divine law. Ano daw ibig sabihin nun? Observing divine law. Ano ibig sabihin ng observing divine law? Ano ibig sabihin ng observing divine law? Ano ibig sabihin ng observing divine law? Ano yung batas ng Diyos sa mga Kristiyano? Pwede ba tayong mag-asawa nang hindi mananampalataya? Ang ibig sabihin ng observing divine law, dapat kabisado mo, memorize mo yung Word of God. Inaaral mo. Well-versed ka sa Word of God. Ang ibig sabihin ng righteousness, sinusundan mo. Yung pamumuhay mo, nakabase doon sa law of God. Amen. Amen po ba? Next tayo. Upright. Ang ibig sabihin po ng righteous, upright. Pag sinabi niyo pong upright, matuwid na tao. Maayos na pamumuhay. Pangatlo, ang ibig sabihin niyang keeping the commands of God. Sumusunod ka saan? Sa command ng Lord. Command of God. So, hindi lang siya sinusundan mo, inaalalayan mo, inaalagaan mo yung salita ng Diyos. Ang ibig sabihin pa ng righteous means holy. At letter F, approve. Okay. Approved by God. Yan. D, A, B, C, D, E. Yan. So, ang ibig sabihin ng righteous, mga kapatid, na dikaios, ang ibig sabihin meaning yan, observing divine law. Hello. May batas ba ang Diyos? May batas ba ang Diyos? Wala? Meron. Ngayon, kung bakit kayo nag-aaral ng Biblia, bakit kayo nagbabasa ng Bible? Para malaman niyo yung law ng Diyos. At pag nalaman niyo yung law ng Panginoon, yun yung magiging, yung utos ng Diyos, yun yung magiging approved by God. Alam niyo ba na pag kayo po ay nag-worship sa Malakay, sabi doon, Malakay chapter 4, verse 3, sabi doon, lilinisin niya ang mga Levita. Siya'y darating katulad ng refiner's fire. Sabi doon, refiner's fire. Katulad siya ng isang apoy na dadalisay sa mga Levita, sa mga pare, at katulad ng isang matapang na sabon. At ang kanilang pagsamba, sabi doon, ang kanilang mga handog ay magiging karapat-dapat. Makinig kayo sa akin. Alam niyo po ba na kahit kayo po ay sumamba kay Lord ng sumamba, mag-worship kayo na mag-worship kay Lord, pag wala kayong righteous heart, hindi niya tatanggapin yung worship ninyo?
Ha? Hello? Naniniwala kayo doon? Amen. Sino naniniwala doon? Amen. Ha? Na kapag hindi righteous ang puso mo, hindi tama yung ginagawa mo, kahit magaling ka pang sumamba kay Lord. Isa ka na sa magaling na drummer, gitarista, magaling kang preacher. Pero kung hindi ka lumalakad, hindi mo sinusundan ang batas ng Panginoon, hindi tatanggapin ng Lord ang worship mo. Hello? Hindi siya approve. Kasi ang approve, tingnan niyo pa, pakinggan niyo po ito. Bakit hindi tinanggap ng Lord yung handog ni Cain? Ha? Ha? Kasi sabi nila, kasi hindi the best. Kasi the best yung kay Abel. Hindi. Kung bakit hindi tinanggap? Kasi, una, walang dugo. Pangalawa, hindi pinaraan sa apoy. Kasi ang totoong pagsamba kailangan paraanin sa apoy. Kasi ang apoy, yan ang aalis sa lahat ng mikrobyo, sa lahat ng mga elemento na hindi kasama sa ginto. Hello? Kasi yung test na apoy na yan yung magte-test sa righteousness natin. Susubukin ng Panginoon yung ating mga ginagawa. Amen. Maganda hindi? Okay, now, may tinatawag na principles. Ito na tayo. Ito, meaning to, meaning ha, meaning. Ngayon, pag-usapan naman natin tinatawag na law o principles. Pag sinabi niyo pong righteousness, ang ibig sabihin po ng righteousness ay being right standing with authority. Kaya Benji, dito ka nga. Tayo ka nga dito. Kunyari, ito si Kuya Benji. No. Ito siya. Pag sinabi niyo po being right standing with authority, kung ano, kung nasaan yung authority, doon ka dapat nakaposisyon. Hello? Tama hindi? Ha? Bigyan ko po kayo ng example, no? Example po kayo. Ito po yung authority. Nasa Maynila ka. Sa Maynila, illegal vendor ka. Kasi ang naisip mo, ay, ditulak naman yung karton ko. O kaya nakamotor naman ako, pwede ako pumusisyo kahit saan. Ngayon, dumating yung time, yung araw na yun, nagkaroon ng clearing ng MMDA. Nasama yung paninda mo sa kinuha ng MMDA. Ang tanong ko sa inyo, meron po ba kayong rights na magreklamo? Wala. Bakit? Illegal vendors ka. Ha? Sumusunod sa batas. Dahil hindi ka sumusunod saan? Sa batas. So, ngayon, teka lang, dito ka na kay Benji. Ngayon, kung hindi ka sumusunod sa batas, ang tawag sa'yo? Ha? Eh, paano kung ako nagbabayad ako ng mayor's permit? Sige, kunyari lang, nagbabayad ako ng mayor's permit. Tapos, legal ako nakaposisyon. Tapos, ang ginawa sa akin, tinanggalan ako, kinuha pa ng MMDA. Anong nangyari? May karapatan ba ako magreklamo? Ha? Ha? Oh, makinig kayo sa akin. Ang tawag dyan, right standing with God. Wala tayong karapatan na magreklamo kay Lord kung illegal ang ginagawa natin. Alam niyo kung bakit tayo nagtatights? Hindi lang para i-bless kayo. Nagtatights kayo para yung protection ng Lord nandun sa inyo. Kapag hindi kayo nag-tights, ibig sabihin, illegal kayo. Hindi kayo nagbabayad. Kung kayo nga, pag meron kayong negosyo, yung buhay natin, negosyo yan. Hindi kayo nagbabayad na mayor's permit. Tatanggalan kayo ng privilege. So, ibig sabihin, kung ikaw nagbibigay ka ng tithes, ibig sabihin, pumapasok ka doon sa law of God. You position yourself standing doon sa law ng Lord. Kaya kayo nagpa-tithes para hindi kayo maging illegal. Kasi kapag naging illegal kayo, the devil will kill you. Tama hindi? Ngayon, kung dumating man yung naka-right standing ka with the Lord, pinahintulot ng Panginoon na bumagsak yung buhay mo, meron kang karapatang magreklamo. Kasi privilege ang tawag mo. Hello? Kaya maraming Kristiyano hindi sinasamahan ni Lord eh. Hindi kinakampihan ng Lord kasi mali ang ginagawa. Kung gusto mong kampihan ka ng Lord, ang prinsipyo dyan, right standing with the law. Right standing with authority. Tama hindi? Ha? Ayaw mo palang mahuli ang mga ang tugon ng Lord sa prayer mo, pero lagi kang late sa gawain. Totoo hindi? Pas nga kami dito, yung naintindihan ito sinasabi ko. Mga kapatid, bakit ba kayo nag-aaral ng Bible?
Para maintindihan natin yung law. Alam niyo ba, meron akong isang verse na nabasa kaninang umaga na very powerful. Kaya ako nagtuturo ng law. Sabi nila, Pastor, bakit ka nagtuturo ng law? Nasa grace na tayo. My God! Iba yung grace, iba yung law. Yung law na sinasabi mo na we are not under the law, we are no longer under the ceremonial law. Alam niyo yung mga ceremonial law? Ito yung paghahandog, pagtutuli. Hindi na tayo under niyan kasi napulpil na yan ni Christ. Pero under pa rin tayo yung tinatawag na divine law. Ang divine law, eternal yan. Salamat kay Benz. Hello. Amen. 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 Sino dito gusto ninyong gawan kayo ng mabuti ng kapwa ninyo? Taas kamay. Ano yung law ng Diyos doon? Gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin nila sa iyo. Yun yung batas ng Diyos. Amen. Ano yung batas ng Diyos kapag ikaw ay sinampal sa kanan? Kaliwa. Bakit? Kapag tatanggol ka na, Lord. Amen. Hello? Alam niyo ba kahapon na pag-usapan namin kahapon yung tinatawag na good success? Alam niyo ba yung tinatawag na good success? Sa Joshua chapter 1 verse 8, sabi dito, let not this law depart from your mouth. Meditate on it day and night, and you will observe everything that is commanded to you, and you will make your way prosperous. Tingnan niyo po you will make your way prosperous and have good success. Alam niyo po ba yung good success na yan? Yan ay bunga ng pagsunod sa law. Tama hindi? Pag alam mo yung batas ng Diyos, ino-observe mo yung batas ng Panginoon, nilalakaran mo siya, magiging prosperous ka, magkakaroon ka ng good success. Pag sinabi mo pong good success, naging mayaman ka, na umunlad ka sa mabuting pamamaraan. Amen. May iba mayaman sila. Saan naman galing yung yaman ninyo? Nanloloko kayo, nang-i-scam kayo ng tao. Tapos masaya pa kayo. Ano ang sabi ng Lord? Kapag ang Lord nag-judge, kasama yun mga yun. Amen po ba? Amen. So siya po mainit. Amen. Next, pangalawa. Sabi dito, being in alignment with God's government. Si Lord kasi may kingdom siya. So sa kingdom ng Panginoon, kailangan meron diyang law. May batas si Lord. At ang batas ng Panginoon, ang tawag diyan is Constitution. Ano yung tawag na Bible? Hello? Ha? Yan lang patalastas, no? Oh. Now, sabi, B, being alignment with God's government. Letter C, maintaining a correct relationship with the King. Kinakailangan, hindi kayo lalabag sa batas ng Diyos. Hello? Ano ang batas ng Diyos sa ministry? Ito maganda topic ko sa Saturday, pero happy ko na kayo. May natutunan ako eh. Alam mo ba yung law ni Lord, meron din palang law? Yung law ni Lord may principles. Alam mo sabi ng Lord, sa Matthew chapter 22, tignan niyo po example sabi doon, love the Lord your God. Si Lord daw muna, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Sino ba mamahalin mo una? Si Lord. Tama? Yung pangalawa, sabi dito, love your neighbor as yourself. Tama hindi? Alam mo ibig sabihin yan? Ang lupit yan. Ang lupit yan. Ang lupit yan. Ibig sabihin, ang taong pag minahal mo daw si Lord, mamahalin mo yung batas ng Diyos. Kasi imposible hindi mo mahalin yung law ni Lord kung hindi mo siya mahal. Tama? Pag mahal mo siya, mahal mo rin yung law ni Lord. Tama hindi? Alam mo ba, pag minahal niya daw si Lord, sa principles niya, ang totoong nagmamahal kay Lord, dapat mahal niya rin yung neighbor niya at sarili niya. Kapag mas mahal mo yung sarili mo, hindi mo mahal yung neighbor mo, hindi totoo pagmamahal yun. Kasi, sa balanse ng Panginoon, kinakailangan, kapag
minahal mo si Lord, mamahalin mo yung sarili mo, at equivalent na mamahalin mo yung neighbor mo. Kasi pinagsama ng Lord sa pangalawang command niya yung neighbor tsaka self. Hindi pwedeng mahal mo si Lord, mahal mo yung sarili mo, hindi mo mahal yung kapwa mo. Kapag the more mong nakikilala si Lord, the more mong mamahalin yung kapwa mo, mamahalin mo yung sarili mo. Kaya may mga OFW, anong ginawa nila? Mas mahal nila yung pamilya nila kaysa sa sarili nila. Tama ba yun? Hindi. Mali. Tama hindi? Mali. Ito, sabi sa Galatians chapter 5, sabi niya, ang lahat ng kasulatan ay nauwi. Ang fulfillment daw niyan is pagmamahal sa kapwa. Principles yan, kapatid. Pag ibig sabihin, paano mo malalaman na ang isang tao mahal niya si Lord? Sige, paano niya malalaman? Paano mo malalaman, Ate Jo, na ang isang tao to mahal niya talaga si Lord? Kapag matuto ka ng mahalin yung sarili mo at hindi. Matuto ka. Paano mo mahalin yung sarili mo? Hindi, paano mo mamahalin yung sarili mo? Alagaan mo syempre. Ha? Paano? Alagaan mo. Paano mo alagaan? At tulad ng Healthy lifestyle. Ano pa? yung mga Alam niyo ba kung ano? bawal dapat Yun. Alam niyo ba kung paano talaga totoong mamahalin yung sarili? Bigyan mo ng purpose. Tsaka mission. Mission. Tsaka take care of your body. Ito yung pamamaraan para ipakita mo pagmahal mo sarili mo, bigyan mo ng mission yung sarili mo. Totoo hindi? Ngayon, sabi sa Bible, sinungaling ang nagsasabing mahal niya na si Lord, pero hindi niya kaya mahalin yung kapwa niya. Kasi ang pagmamahal kay Lord, ang application niyan, pagmamahal mo sa kapwa mo. Ngayon, paano mong malalaman ng isang taong totoong mahal si Lord? Tignan mo kung paano siya magmahal ng kapwa. Tignan mo kung paano niya mahalin yung sarili niya. Principles ng Lord ito. Batas ito ng Lord. Tama hindi? Hello? amen. Masyado bang masakit? Okay lang ba? Okay lang ba tayo? Ha? Meron ba sa atin dito ng ano pa rin, bumabanat pa rin sa Facebook, na palaaway ka sa Facebook? Linggo-linggo, magpo-post ka, go to church, nasa church kami. No? Linggo-linggo, nakaporma ka pa. Tapos sabi mo, bless, bless, bless. Tapos, Monday, babanatan mo yung mga kapitbahay mo sa Facebook? Hindi ganun. Ang totoo nagmamahal kay Lord, marunong magmahal, marunong respeto ng kapwa niya. Principles yun. Domino effect yun. Pag sinabi mo domino effect, pag mahal mo si Lord, automatic, makikilala mo at madidiscover mo yung sarili mo. Kasi ako nung na-discover ko si Lord, na-discover ko yung mission ko. At nung na-discover ko yung mission ko yung pamilya ko. Yung mga kamag-anak ko, yung mga kapitbahay ko, yung pala ang mission ko. So, ibig sabihin, pag nakilala mo si Lord, imposible hindi mo makilala ang sarili mo, at imposible hindi mo alam kung paano mo tulungan yung kapwa mo. That's principles. Hello? Dito sa atin, pasensya na sa pandi, ang mga pastor minsan nag-away-away kaya sa BRT. Pasimuno pa ng chismis. Totoo hindi? Kaya, bakit na kayo mga pastor pasimuno ng chismis? Tama na sasabihin, mahal si Lord. Meron nga po ako nakita hindi naman po ng husga, no? Pinagpipray ko naman siya. Nag-like pa nga ako sa kanya Alam mo, siya yung pasimuno ng gulo sa mga pastor. Tapos, nag-post, mahalin ang iyong kapwa, love the Lord, love your neighbor, pray for them. Sabi ko, naku naman, sister, post ka ng post ng ganyan, pero ikaw ang pasimuno kung bakit nagkakagulo ang mga pastor. Hello? Walang righteousness. Amen. Now, ulitin ko po, pag sinabi niyo pong righteousness, anong ibig sabihin yan? Sumunod. Saan? Sumunod sa batas. Batas ng Diyos. Alam niyo, sino gusto dito ng mystery? Alam niyo po ba yung 10 Commandments? Yung 10 Commandments, sabihin mo nga kay Lord na happy anniversary. Alam niyo po ba ngayong araw na ito, sineselebrate ng Israel yung tinatawag na Feast of Shavuot o holiday ng Sabuot. Ang Sabuot o tinatawag na Day of Pentecost. Pentecost din po ngayon. Ngayon po ang Day of Pentecost. Itong araw na ito, bumaba yung Holy Spirit sa Acts chapter 2. At alam niyo po ba yung word na Sabuot? Yung word na Shabuot
Kuya Bisaya, no? Yung word na Shabuot, Hebrew word yan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng Shabuot? Itong araw po na ito, makinig. Ito pong araw na ito, ito yung araw kung saan ibinaba ni Moises yung 10 Commandments sa bayang Israel. At ang 10 Commandments na ito ay tinatawag na marriage certificate ng Israel tsaka ng Diyos, tayo at ang Panginoon. Ngayon, ibig sabihin ngayon ang wedding anniversary ng Lord sa atin. Amen. Maganda hindi? Bakit, Lord? Salamat. Sa araw pala na ito, binaba mo yung 10 Commandments. Alam niyo, meron pong milagro. May kinikilabutan po kanina pa ako nagsasalita. Alam niyo kung bakit ganito yun. Alam niyo po ba na itong 10 Commandments na ito, itong tawag dito law. Tama hindi? Pero dahil sa law na yan, maraming namatay. Kasi bakit? Hirap silang sundin. Totoo hindi? Mahirap sundin hindi? Mahirap. Mahalin mo yung kapwa mo, huwag mong pag-imbutan yung kapwa mo, huwag mong angkinin, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, igala mo yun. Saan pong utos ito? Ngayon, alam mo ba may mystery ito? Alam mo kung bakit? Hanggang ngayon, yung Art of the Covenant, makinig kayo, yung kaban ng tipan, ito po kasi Mercy Seat yun eh. Yung kaban ng tipan, hanggang ngayon, sister, hindi pa rin nila nakikita. At ang kaban ng tipan na yan, meron na dyan yung 10 Commandments. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakakita. Bagamat sinasabi ng iba, nakita na nila yung artifacts. Wala ho. Wala po nakakita until now ng 10 Commandments. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo bakit? Atin natin lang to. Hindi nakaano ko eh. Sikreto lang natin to, papagamayan akong kulto. Alam niyo kung bakit? Ito yan. Ito kasi ang tawag dito, law. Ito ang tinatawag na word. Tama? Alam mo nangyari, dahil ang tao hindi niya kayang sundin yan. Ang tao daw kasi, sabi ng Lord, pattern. Sabi niya po pattern. Ngayon, yung tabernacle, naalala yung tabernacle ni Moses? Sinakayan tabernacle ni Moses. Yung tabernacle ng ginawa ni Moses, meron yung tinatawag na labas, outer court. Outer court. Outer court. Oh. Alam niyo po ba kung nakalagay dyan? Itong outer court na yan, nandito po yung tinatawag natin na altar. Nandito po yung hugasan ng kamay. Tawag dyan basin. Narito po yung showbread. Yung showbread, dito po nilalagay yung tinapay. Araw-araw po yung bago. Nandito po yung 7 lampstand. Naalala niyo po ito? Alam niyo? Sundan niyo lang ako, no? 7 lampstand. Tapos po, ito yung holy place. Narito po yung incense. Incense. Ayan. Ito 7 lampstand. Okay? Narito po yung Art of the Covenant. Amen. Narito yung Art of the Covenant. Sa loob ng Art of the Covenant, nandoon yung 10 Commandments. Ano yung nandoon? 10 Commandments. Nandoon yung lagayan ng manang gawa sa ginto. Yung ano siya, parang mangkok na lagayan ng mana. Tapos, nandoon yung tungkod ni Aaron. Alam niyo po ba, nasa loob yan ng ano? Nasa loob ng Art of the Covenant. Alam niyo ba kung bakit nawawala ang Art of the Covenant? Atin na, walang maingay. Naniniwala ko si Lord mismo nagtago. Alam niyo kung bakit? Kasi, yung Art of the Covenant na yan, ang kaban ng tipan, gawa yan sa kahoy at ginto. Yung kahoy na tinatawag na acacia. Tapos, binalutan ng pure na ginto. Kasi yung kahoy, tumutukoy yun sa Son of Man. At yung ginto, tumutukoy sa Son of God. Kasi yung Art of the Covenant, si Lord Jesus Christ na mismo yan. Kaya inalis ng Lord. Pinahintulutan niya na hindi na makita itong Art of the Covenant. Kasi itong Art of the Covenant na ito, nung tumanggap ka kay Lord, pumasok si Lord sa Espiritu mo, yung Art of the Covenant na sa loob ng Espiritu mo. Amen. Totoo hindi? Hello. Kasi ito yung katawan eh. Ito yung body. Ito yung body. Kaya sabi sa Bible, offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing. Offer your body as a living sacrifice. Ibig sabihin, pag humarap ka kay Lord, dapat yung katawan mo may kabanalan. Tayo ba humarap kay Lord na may kabanalan?
Kaya nga sabi ko, di ba, pag magsisimba tayo, at paano mag-ayos tayo ng damit. Kasi sa pananamit pa lang natin, pinakikita natin inside out na mayroon tayong kabanalan. Mayroon dapat righteous dress. Offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Alam mo ba itong basin na ito? Tumutukoy ito sa 5 senses ng tao. Saan niya tumutukoy? 5 senses. Yung sense, mata, sa paningin, pandinig. Kasi bakit? Yung 5 senses mo, yan ang connection papunta doon sa soul mo, which is your mind. Tama hindi? Tama hindi? Ngayon, dito sa mind, ito yung tinatawag na incense. Yung incense na yan, ito yung heart ng tao. Kasi yung heart ng tao, yan yung connection mo papunta sa espiritu. Malalim? Gusto mo ba ito? Ituturo ko ito next time. Okay lang ba? Baka pag tinuro ko ito, magugulat kayo. Alam niyo kung bakit? Ang pintuan papunta sa soul ng tao, walang iba kundi 5 senses niya. Ang pintuan papunta sa espiritu ng tao, walang iba kundi yung puso niya. Kaya sabi sa Bible, kumakatok ako sa puso ninyo. Kasi yung puso ninyo, yan yung pintuan papunta mo sa spirit. Ngayon, pag tinanggap mo si Lord, ang Holy Spirit na sa loob mo, makinig kayo mabuti, nasaan ang law? Ang trabaho ng Holy Spirit, kaya siya pumasok, para yung batas ng Diyos ilagay sa espiritu mo. Ang ibig sabihin ng law, ito, law of God. Ito, ang tawag dito, yung mana. Mana, ibig sabihin, revelation. Ibig sabihin, ito law, ito revelation, ito naman, resurrection. Kasi ito, yung tungkol ni Aaron, ano nangyari overnight? Nagkaroon ng dahon at nagkaroon ng bunga. Ang tawag dyan, resurrection. So, ibig sabihin, ang purpose kung bakit pumasok ang Holy Spirit sa iyo, para dalhin ang salita ng Diyos sa iyo, bigyan ka ng revelation about Jesus Christ, at buhayin ka niya paglipas ng panahon. Amen. Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng healing? Kasi ang healing, hindi nanggagaling sa taas. Ang healing nanggagaling dito. Kasi kung hinawakan ni Isa, yung Ark of the Covenant, namatay siya. Ibig sabihin, kapag ikaw, man of spirit ka, ikaw, alam mo ba, sabi sa akin, Lord, nasa sayo ang Ark of the Covenant. At kapag nilalakaran mo ang righteousness ng Lord, kaya sa ginto, righteousness, glory, pag nilalakaran mo ang righteousness ng Panginoon, sino man ang humawak sa'yo, I will kill it. Kasi nasa sayo ang Ark of the Covenant. You carry the glory of God. Tulala si Ate Jo. Hello. Kaya ang problema sa mga pastor, ang tinuturo sa simbahan, puro soul, puro kata, wag kang punta dito, puro pagalit dito, galit doon, puro batas ng tao. Ang kinakailangan natin maintindihan, yung batas ng Diyos na nasa loob natin. Hello. Pero ito, hindi ito gagana. Hindi gagana itong law na ito pag hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kasi babasahin ang katawan, magkukuha ng Biblia, babasahin ni mata, uunawain ni kaluluwa, tatanggapin ng puso, papasok sa espiritu. Kung ano lang yung pinasok mo, yun lang din yung ibibigay sa iyo ng Lord. Yun lang din yung magmamanifest sa iyo. Hello? Makinig kayo. Makinig kayo. Ito matindi. Alam niyo ba na kapag ito ang sinundan niyo, pag sinundan ninyo, sabi dito, I am the way, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Alam niyo po ba, kapag dito kayo nabuhay, you will never taste death. Kapag kayo po ay lumakad sa Espiritu ng Diyos, taglay ninyo, sinundan ninyo yung batas ng Diyos, meron kayong revelation of the Lord Jesus Christ, at nagmamanifest sa inyo ang kapangyarihan ng muli ng pagkabuhay, alam niyo ba, yung life na yan, hindi nyo na po maranasang mamatay. Kaya tayo namamatay, alam mo kung bakit? Kasi ang nangingibabaw sa atin yung outer court, yung katawan natin. Maganda? Introduction pa lang yan, no? Ha? Ano? Cut ko muna? Introduction? Dalgong part 3? Tuloy ka lang? Ano? May tutunan? I-upload ko naman po yan eh. Ay, sinulog ko. Ay, babasahin ko.
Amen. Sino dito, matindi to, mamaya malalaman ninyo na kapag nag-pray kayo at pumosisyon kayo sa righteousness, lahat ng prayer niyo sasagutin ni Lord. Hindi na kayo pagkukulangin. Kasi sabi sa Bible pag hinanap mo yung kingdom niya, sa kingdom niya, nandoon yung batas niya, nandoon yung kultura niya, nandoon yung mind niya, nandoon yung purpose niya. Pag nalaman mo yung kingdom niya, at yung righteousness, hindi sabihin na righteousness, yung buhay mo, ilalakad mo, inaayon mo sa righteousness ng kingdom, i-align mo yung buhay